Pebrero 2026, sa loob ng isang malaking bulwagan sa Pyongyang, inanunsyo ni Kim Jong-un ang isang desisyon na maaaring tuluyang magbago sa hinaharap ng Korean Peninsula at ng buong Asya. Isang desisyon na tuluyang bumasag sa isang ideyang umiiral sa loob ng higit 7 dekada. At kasabay nito, nagpadala rin si Kim ng isang mensahe sa kabilang panig ng Pacific Ocean. Isang mensahe para sa Estados Unidos. Isang alok na may kasamang mabigat na kondisyon. Ngayon, ano nga ba ang naging alok ni Kim Jong-un para sa Estados Unidos? Ito ba ay isang pagkakataon para sa diplomasya? O ito ba ay paghahanda sa isang mas malaking digmaan? Bago po nating sagutin ang mga tanong na yan, inaanihan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa loob ng mahigit 7 dekada, isang ideya ang patuloy na binabanggit sa Korean Peninsula. Ang pangarap ng reunification. Matapos ang Korean War noong 1953, nahati ang peninsula sa dalawang bansa. North Korea sa hilaga, South Korea sa timog. Bagaman magkaaway ang dalawang pamahalaan, patuloy pa rin ipinapakita sa kanilang mga konstitusyon ang layunin ng muling pagkakaisa. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un, tila tuluyan ng nagbago ang direksyon ng Pyongyang. Noong Pebrero 2026, sa harap ng 9th Congress ng Workers' Party of Korea, isang bago at mas mapanganib na doktrina ang inilatad ni Kim Jong-un. Wala na ang pangarap ng reunification. Sa halip, idiniklara niya ang South Korea bilang kanilang primary foe o pangunahing kaaway. Noong mga nakaraang taon, sunod-sunod na ang mga hakbang ng North Korea upang burahin ang ideya ng reunification. Isa sa mga pinakadramatikong hakbang ay ang pag-dissolve ng Committee for the Peaceful Reunification of Korea, isang institusyon na umiiral mula pa noong panahon ng Cold War. Inalis din ang ilang simbolo ng pagkakaisa, kabilang ang mga monumento at propaganda na nagtataguyod ng ideya ng iisang Korea. Para kay Kim Jong-un, ang South Korea ay hindi na isang kapatid na bansa. Sa halip, isa na itong hostile foreign state. Ayon sa ilang analyst, may strategic na dahilan sa likod nito. Kapag itinuturing na iisang bansa ang dalawang Korea, mahirap bigyang katwiran ang paggamit ng nuclear weapons laban dito. Ngunit, kung ideklara itong isang hostile foreign state, nagiging mas madali para sa North Korea na gamitin ang kanilang nuclear doctrine laban sa Seoul. Isang estratehiya na nagpapataas sa panganib ng digmaan sa rehiyon. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagpadala si Kim Jong-un ng isang malinaw na mensahe sa Washington. Handa raw ang North Korea na mamuhay ng mapayapa kasama ang Estados Unidos. Ngunit may kondisyon. Kailangang kilalanin ng Amerika ang North Korea bilang isang nuclear weapons state. Kung mangyari ito, magiging isa itong malaking pagbabago sa global nuclear order. Dahil sa loob ng maraming dekada, ang opisyal na posisyon ng Washington ay malinaw. Hindi kailanman kikilalanin ang North Korea bilang nuclear power. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ng Estados Unidos at ng international community na pilitin ang North Korea na talikuran ang kanilang nuclear program. Sa halip, mas lalo pa itong lumakas. Ngayon, ang estratehiya ni Kim ay tila nagbago.
Hindi na niya sinusubukang makipagkasundo sa South Korea. Sa halip, gusto niyang direktang kausapin ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ang mensahe niya ay malinaw. Kung kikilalanin ng Amerika ang North Korea bilang nuclear power at aalisin ang mga sanctions, maaari silang mamuhay ng mapayapa. Ngunit kung hindi, handa ang Pyongyang na ipagpatuloy ang kanilang military expansion. Isang all-or-nothing gamble na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong Asya. Hindi lamang salita ang ipinapakita ng North Korea. Sa mga nakaraang taon, sunod-sunod ang kanilang military demonstrations. Kabilang dito ang pagpapakita ng kanilang Hwasong-18 Intercontinental Ballistic Missile, isang solid fuel missile na kayang tumama sa mainland United States sa loob lamang ng ilang minuto. Bukod dito, pinalakas din ng North Korea ang kanilang tactical nuclear weapons program. Ang mga sandatang ito ay idinisenyo upang gamitin sa battlefield, lalo na laban sa South Korea. Sa loob lamang ng ilang minuto, kayang tamaan ng mga missile ng North Korea ang halos buong teritoryo ng South Korea. Ngunit, hindi lamang missile technology ang nagpapalakas sa Pyongyang. Sa gitna ng digmaan sa Ukraine, lumalim ang relasyon ng North Korea at Russia. Ayon sa ilang ulat, nagbigay ang North Korea ng artillery shells at iba pang military supply sa Russia. Bilang kapalit, pinaniniwala ang nakatanggap ang Pyongyang ng advanced technology at diplomatic support mula sa Moscow. Ito ang nagbigay kay Kim Jong-un ng mas malaking kumpiyansa. Sa kanyang mga talumpati, inutusan niya ang militar na maghanda para sa isang great event. Isang terminong ginagamit ng propaganda ng North Korea upang tukuyin ang posibilidad ng isang malaking military operation laban sa South Korea. Hindi rin nagpapahuli ang South Korea. Sa tulong ng Estados Unidos, pinalakas ng Seoul ang kanilang defense systems. Isa sa mga pangunahing estratehiya ng South Korea ay ang tinatawag na kill chain. Sa ilalim ng doktrinang ito, kung may malinaw na senyales na maglulunsad ng nuclear attack ang North Korea, maaaring magsagawa ng preemptive strike ang South Korea upang sirain ang mga missile launch sites ng North. Bukod dito, patuloy ang joint military exercises ng United States at South Korea. Ngunit para kay Kim Jong-un, ang military drills na ito ay isang provocation. Ito ang nagiging dahilan upang mas lalo pang palakasin ng North Korea ang kanilang arsenal. Ang resulta ay isang walang katapusang siklo. Bawat missile test ng North Korea ay sinusundan ng military drills ng US at South Korea. At bawat military drill naman ay nagiging dahilan para sa mas marami pang armas sa Pyongyang. Sa ganitong sitwasyon, kahit maliit na pagkakamali lamang ay maaaring magpasimula ng isang malaking digmaan. Maaaring mukhang malayo ang Korean Peninsula sa Pilipinas. Ngunit ang anumang krisis sa Silangang Asya ay may direktang epekto sa rehiyon. Ang South Korea ay isa sa pinakamalaking trading partners ng Pilipinas. Libo-libong Pilipino ang nagtatrabaho sa South Korea bilang OFWs. Bukod dito, ang Silangang Asya ang sentro ng global supply chain para sa electronics, semiconductors at iba pang teknolohiya. Kung sakaling sumiklab ang digmaan sa Korean Peninsula, maaaring maapektuhan ang ekonomiya ng buong rehiyon. Mula sa presyo ng langis hanggang sa mga ruta ng pandaigdigang kalakalan. Sa madaling salita,
ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea ay hindi lamang problema ng dalawang bansa. Ito ay isang geopolitical crisis na maaaring maramdaman sa buong Asya kabilang ang Pilipinas. Sa loob ng mahigit 7 dekada, ang Korean Peninsula ay nananatiling isa sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Ngunit ngayon, tila may isang malaking pagbabago na nagaganap. Sa unang pagkakataon, tila tinatanggap na ng North Korea na hindi na mangyayari ang reunification. 2 Korea, 2 hukbo, 2 nuclear doctrines, at isang rehiyon na patuloy na umiinit ang tensyon. Ang alok ni Kim Jong-un sa Estados Unidos ay maaaring isang huling pagkakataon para sa diplomasya. O maaaring isa lamang itong taktika bago ang mas malaking digmaan. Sa ngayon, ang Korean Peninsula ay nananatiling isang time bomb. Isang rehiyon na naghihintay lamang ng isang maliit na spark upang sumiklab ang isang digmaan na maaaring magbago sa hinaharap ng Asya. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, kung tatanggapin ng Estados Unidos ang alok ng North Korea, mas magiging mapayapa ba ang rehiyon? O mas lalo lamang lalala ang tensyon sa pagitan ng dalawang Korea? I-comment lang ang iyong opinyon sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.